This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Magandang araw po sa akin pong mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay dito po sa himpilan ng radyo natin sa atin pong programa ng Tinig ng Pag-asa na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa panguna po iyan ng Adventist Community Services. Ang programa pong ito ay inyong palaging mapapakinggan dito po sa radyo natin sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako pong muli ang inyong makakasama sa umagang ito. Ako po si Sister Elsa at nais ko po kayong batiin ng isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga programa dito po sa Tinig ng Pag-asa. Nais ko po kayong batiin mula rito sa bayan ng San Jose hanggang dyan po sa bayan ng Paluan. Ayan, good morning po sa mga lugar na naaabot ng atin pong tinig, ng atin pong programa dito po sa San Jose, sa Isla ng Iling, sa Malbar, dyan po sa Barangay 5. Good morning, Ate Love. Good morning, Jaika. And good morning po dyan sa Marsan, sa akin pong lola kay Lola Leti at sa kanya pong family. At nais ko rin pong batiin ang mga tagapaklolo. Again, good morning sa aking family. At dyan po sa Pornaga, ang Celestre family, sila Tatay Rolly. Good morning po sa inyo dyan mga kapatid. At ako po ay masaya sapagkat kayo ay aking makakasamang muli sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga dito po sa ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, mga kaibigan, tayo po muna ay makinig ng isang makalangit na awitin at pagkatapos po na yun tayo ay mananalangin at magpapatuloy sa atin pong programa. Nalalaman ba na
Diyos, baguhin mo ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang ang iyong puso. Buksan mo ang puso ko. Kalooban kahit na ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko. Ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat, Ama, sa inyo pong pagpapala. Salamat sa inyo po kabutihan sa amin pong mga buhay. At salamat po sa pag-iingat. At kami po ay magkakasamang muli na mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Panginoon, sa umaga pong ito, sa amin pong pag-aaral, ang inyo pong presensya, ang amin pong maranasan. At nawa ay patuloy na ingatan kami, bigyan kami ng karunungan na ang lahat ng mga bagay na amin pong mapapakinggan ay amin po itong maunawaan at makatulong sa pagpalakas ng amin pong mga pananampalataya. Patawarin kami, Panginoon, sapagkat kami po ay mga mahihina, kami po ay may mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa muli po mga kapatid, mga kaibigan, good morning po sa inyo, and of course sa atin pong mga viewers sa ating Facebook Live. Ayan, kay Elder Beljon, good morning po. At nais ko ring batiin ang atin pong mga kaibigan na sila po ay mga nasa kabundukan. Good morning po sa mga kapatid natin, mga kaibigan na nariyan po sa Bambanay. Good morning din po sa Taiktikan, kila Tatay Tuming. Diyan po sa Hinango, sa Malutok, at dyan po sa Talayob, at matagal-tagal na rin hindi nakapagpasyal diyan. Ay good morning po, at sana ay kayo po ay nasa maayos na kalagayan. And nais ko rin batiin ang atin pong mga kapatid dyan na nariyan po sa Oriental Mindoro na naabot ng atin pong programa. Ayun, magandang umaga po, at ako po ay masaya na makakasama kayong muli ngayon pong araw na ito sa atin pong pag-aaral, at medyo matagal na rin akong nakapag-radio. At parang sa pagkakalam ko ay nakaraang taon pa. So ngayon po ang pagkakataon na ako po muli ay makakasama ninyo sa atin pong pag-aaral. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid at sama-sama nating pag-aralan ang salita ng atin pong Panginoon. So sa maga pong ito ay nais ko po kayong tanungin muna bago tayo magpatuloy. Naranasan niyo ba na minsan nang makapagsalita ng hindi maganda at naging iba na yung tingin sa inyo ng tao simula nung nasabi niyo yung bagay na iyon? Naranasan niyo ba? Marahil karamihan sa atin ay naranasan iyon. Meron tayong nasabi na hindi maganda, masakit, at hindi nagustuhan ng atin pong kapwa, at na-judge na tayo. Ano po mga kapatid? Ano yung kanila pong tingin simula noon ay hanggang ngayon hindi nababago. Ano po mga kapatid? So ngayon po ay meron isang Bible, as a Bible na karakter na siya po ay merong nasabi, pero siya po ay na-misunderstood ng atin pong mga reader. Ano po mga kapatid? Alam niyo po, kilala niyo po ba si hindi na-mention yung eksaktong kanya pong pangalan eh. Ano po mga kapatid? Yung asawa ni Job. Since tayo po ay buwan ng Marso, ngayon po ay mga pagdiriwang, ayan po, para sa ating mga minamahal na mga nanay, mga magigiting na nanay. So, ang mensahe po na ito ay para sa atin mga kapatid. Alam niyo po, yung asawa ni Job ay, siya po ay hindi nabanggit. Ako'y nagtataka, no?
bakit hindi nabanggit sa Biblia ang kanya pong pangalan? Ganon din si Mrs. Lot, hindi rin nabanggit kung ano pong pangalan niya. Kaya ako'y nag-iisip, ano kayang pangalan ng babaeng yun? Ano kayang pangalan ng asawa ni Job? Doon sa amin sa Paklolo, may asawa si Kuya Job. Ayun, good morning kay Kuya Job, nadami si Kuya Job. Siya po ay may asawa si Ate Ambet, pero hindi ko naman pwedeng pangalanan yun, Ate Ambet, ano mga kapatid. Meron pong karakter sa Biblia, na ang pangalan niya po ay, siya po ay asawa ni Job. Ano po? Nung time na si Job ay sinubok ni Satanas, ano pong nangyari kay Job? Balikan natin mga kapatid. Nangyari kay Job, siya po ay namatayan ng anak, ng mga anak, marami. Ano pa, nawalan siya ng mga ari-arian, nagkasakit. Yun po, matindi yung dinanas ni Job at sa kanya pong mga dinanas ay andoon yung asawa niya na that time nung mayroong sakit si Job, andoon yung kanyang asawa at sinabi sa kanya, basahin natin mga kapatid yung Job. Ayan, samahan niyo po ako sa atin pong pagbabasa. Sa Job 2 verse 9. Ito po yung nasabi niya na medyo talagang pag binasa mo, talagang iiba yung tingin mo sa kanya. Ang sabi po dito mga kapatid, nang magkagayoy sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Diba? Kung atin nga maririnig, ano po mga kapatid, parang masama nga, parang naging masama siya that time. Pero atin po siyang uunawain. Ano po? Bakit niya kaya nasabi iyon mga kapatid? Bakit niya kaya nawika yung mga bagay na iyon? So alamin natin ano yung mga dahilan, ano yung mga naramdaman niya, kung bakit niya po nasabi iyon. Ano po mga kapatid? Uunawain natin siya at hindi natin titingnan yung kamalian niya o yung nasabi niya doon sa verse na atin pong binasa. So Job's wife is one of the most misunderstood figures in the Bible. Ito na po pala yung ating hindi isa sa pinaka hindi naunawaan sa Biblia. Only one sentence lang yung kanya pong sinabi at na-record doon sa Biblia. Yet generations have judged her entire life by it. Yun po mga kapatid, na-judge na siya. One sentence lang yung nasabi niya, pero na-judge na siya ng mga iba't ibang mga henerasyon. But God is a God of context, not convenience. So ngayon po, pag-uusapan natin at uunawain natin yung sakit na nararamdaman ng asawa ni Job. Ano ba yung sakit na naramdaman niya mga kapatid? So una po, ito po yung ating pag-aaralan. She was not only a wife, she was a mother. Hindi lamang siya asawa ni Job, kundi siya po ay nanay o ina ng kanya pong 10 anak. Before she spoke, she lost. Ano po mga kapatid? Sabi doon sa Job 1 verse 18 to 19, all your sons and daughters were eating and drinking. And suddenly, a great wind struck the house, and they are dead. Namatay ng sabay-sabay ang kanya pong mga anak. Imagine mga kapatid, gaano kasakit yun sa isang nanay. Although hindi ko man talaga ma-feel yung pakiramdam na mawala ng anak kasi wala pa naman akong anak. Wala pa naman akong asawa. So, ini-imagine ko, parang inilalagay ko yung sarili ko na ako yung ina ko. Yung pakiramdam niya na sobrang sakit na mawalan ng mga anak sa isang iglap lang, sabay-sabay mga kapatid. Not overtime, hindi yung ngayon namatay, kinabukasan ulit namatay, hindi, sabay-sabay mga kapatid. Not with warning, wala man lang babala. Not with preparation, hindi man nang napaghandaan yung nangyari. Ano po? She lost her children, yung kanya pong mga anak. She lost her future. Ikaw ba naman mawalan ng 10 anak, mawawalan ka ng gana na mabuhay pa. Ano po mga kapatid? Yung kanya pong emosyon, ikaw ba naman mawalan ng anak, saan pa yung pag-asa doon? Diba? Sobrang sakit. Her reason for hope, nawalan siya ng dahilan para magkaroon pa ng pag-asa. Yun po yung naramdaman niya. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit niya nasabi yung bagay na iyon. Po mga kapatid. Dahil sa sakit. Ano po? Mawalan ng anak, mawalan ng pag-asang mabuhay, nawalan ng pag-asa na magpatuloy, kaya niya nasabi yun. Yun po ang isang dahilan. She endured the same losses as Job. Dahil sila po ay mag-asawa,
kung ano yung naranasan, ano yung mga nawala kay Job, di ba? Si Job, nawalan siya ng mga kayamanan, mga ari-arian, yung kanya pong kalusugan, at syempre yung kanya pong anak, kasi mag-asawa naman nga sila. Po mga kapatid, nawalan sila pareho ng mga anak. Ganon din siya. Nawalan din siya ng mga ari-arian, nawalan siya ng mga anak, mga kapatid. Ang kaibahan lang ay hindi yung bigat ng nararamdaman, kundi kung paano ito naipakita. Ano po, ako ay saludo sa babaeng ito dahil siya po ay nanatiling bagay, hindi niya iniwan si Job. Ano po mga kapatid, siya ay bagaman nawala ng mga anak, nawala ng kayamanan, siya po ay talagang nakasama ni Job. Ano pa? While Job sat in ashes scraping his sores, habang siya po ay, si Job, dahil may sakit siya, meron siyang matinding karamdaman, andoon yung kanya pong asawa. Ano? Tinitingnan niya lang yung kanya pong asawa habang nasisira yung kanya pong katawan. Yung kanya pong minamahal, imagine, mga kapatid, yung tao, yung minamahal mong tao, naghihirap. Tapos ikaw na babae, ikaw na tao na wala kang magawa, hindi mo siya kayang pagalingin, hindi mo kayang patigilin yung sakit na nararamdaman niya. Napakasakit po sa kanya yun, mga kapatid. Kahit nga sa atin pong mga pamilya makita natin na yung atin pong kapatid, yung atin pong magulang, na merong sakit tapos ikaw wala kang magawa. Parang pakiramdam mo wala kang kwenta. Parang wala kang maitulong sa kanya. And yung helplessness ay isa sa unique kind of torment. Sa atin yun? Ang bigat nun. Na wala kang magawa. Nakatingin ka lang. Kahit nga hindi natin kaano-ano, tapos nakita nating naghihirap. Titingnan mo lang kasi wala kang magagawa, wala kang maitulong sa kanya. So, sa atin yung mga kapatid, napakabigat nun. Ano pa? Curse God and die. Yung sinabi niya na, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka. Hindi po iyon rebellion. Rebellion ba yun? O pagdadaing, mga kapatid. So, sabi sa Job 2 verse 9, basahin ko ulit. Do you still hold fast your integrity? Mananatili ka pa rin bang tapat? Sumpain mo ang Panginoon at mamatay ka. So, these words are often read as rebellion. Pag binasa natin, parang rebellion, parang ang sama ng dating. But Scripture does not say she hated God. Hindi sinabi hindi diniin ng kasulatan na siya po ay kinamumuhian niya ang Diyos. Her words may be better understood as lament. Pagdadaing yun, mga kapatid. Hinaing yun, mga kapatid. Kasi naman nga, sa sobrang bigat nung nararamdaman niya, kaya niya nasabi yun. Tayo nga lang diba? Tayo na mga normal na tao. Normal talaga Tayong mga may normal na pag-iisip. Kapag meron tayong nararamdaman na sakit, meron tayong pinagdadaanan, kahit hindi ganito ka bigat sa nararamdaman ng asawa ni Job, nakakapagsabi tayo ng masasakit na salita, nakakapagbitiw tayo ng mga salita na hindi naman karapat dapat sabihin. So, yun po yung nangyari sa kanya. Dahil sa kanya pong mga dinadanas ng mga bigat, nasabi niya yung bagay na iyon, at yun po ay hinaing. A cry from a soul that had reached the edge of endurance, na halos hindi niya na makayanan yung sakit na kanya pong nararamdaman. Mga minamahal na mga kapatid, when pain becomes unbearable, kapag yung sakit parang feeling natin hindi natin makayanan, yung ating pong pananampalataya ay nagsishake. Ang baga ay pahina, palakas, mga kapatid, yung atin pong pananampalataya sa Diyos. Yung pag-asa, nawawalan tayo madalas ng pag-asa. Kapag sobrang sakit na, yung feeling natin, hindi na natin kaya, parang wala na tayong pag-asang mabuhay. Mga kabataan dyan, alam ko yung inyo pong nararamdaman. Minsan ay simple lang na problema, pero yung dating sa atin, sobrang bigat. Na para bagang ayaw na nating mabuhay, nakakapagod. Pero mga kapatid, yun po ay part ng atin pong buhay. So words can fail. Kahit anong sabihin sa atin na kaya mo yan, pero sa atin talaga parang hindi na natin kaya. Parang hindi na makuha sa advice, hindi na makuha sa usap-usap, parang gusto na lang natin magpahinga. So yun po yung nararamdaman ng isang tao na sobrang bigat ng pinagdadaanan. So that shaking does not erase belief. Although siya po ay nakaranas ng mawala ng pag-asa,
humina ang pananampalataya na wala ng pagtitiwala sa Diyos, hindi nawala yung kanya pong paniniwala sa Panginoon. It reveals humanity. So, yun po she did not, ito po yung maganda mga kapatid, sa naging buhay ng asawa ni Job, ito po yung kanya pong ginawa na kabutihan. Although nasabi niya yun na kamuhuian mo ang Diyos, na itakwil mo ang Diyos, mamatay ka. Although nasabi niya yun, pero anong ginawa niya mga kapatid? She did not leave Job. Hindi niya iniwan si Job. Sana wala hindi iniwan. Diba? Kahit na sobra na yung pinagdaanan nila, hindi niya iniwan si Job. Ano pa? He did not abandon the marriage. Pero kung ibang tao yun, yung asawa mo, naghihirap, tapos wala kayong kapera-pera, wala kayong mga ari-arian, mga kayamanan, maaaring naghanap ka na ng iba siguro. Naghanap ka na lang ng mayaman. Kung sa panahon natin nangyari yun, mga kapatid, siguro mananawa ka, ay may sakit ang asawa mo. Karamihan, may mga ganyang tao, may sakit ang asawa, walang kwenta ang asawa, walang kwenta talaga, kumbaga ay hindi makapagtrabaho dahil sa sakit. Parang nagiging burden na sila. So yung iba, ang nangyayari, naghahanap na lang ng panibago, naghahanap na lang ng iba. Di ba po? Pero siya, yung asawa ni Job, hindi niya iniwan o hindi niya binitawan yung kanila pong marriage. Ano pa? She did not walk away from the ashes. Di ba? Napakatibay niya mga kapatid. After this moment, scripture records no more words from her. After nung nasabi niya, wala nang mga na-record sa Biblia, but it never records her departure. Ito po yung nangyari, ito yung ginawa niya pa. She stayed. Nanatili siya mga kapatid. Tayo kaya natin yun? Kaya nating manatili doon sa minamahal natin kahit sobrang hirap na yung pinagdaanan. Ano po? O kaya pa nating pagtagumpayan yung dinanas natin. Po mga kapatid. Napakatibay ng babaeng ito. Kaya saludo ako sa mga nanay na patuloy na sila ay nakikibaka o lumalaban sa kanila pong buhay. Na bagaman sila po ay talagang mabibigat yung pinagdaanan nila, babae sila po ay patuloy na lumalaban at nangahawak sa Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid ko, tayo po ay makirinig muna ng isang makalangit na awitin. Babalik po tayo, huwag po kayong aalis at kung meron po kayong karagdagan, ay inyo lamang pong i-comment sa atin pong FB Live at tayo po ibabalik. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik po ang atin pong programa ng Tinig ng Pag-asa. Sa'yo aming Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos.
sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan. Ayun, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin po sa atin pong programa ng Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay magpapatuloy at nais ko pong batiin ulit si Ate Love. Good morning, Ate Love, sa kanya pong panonood sa atin pong FB Live. At kay Joanne, good morning kay Joanne, kay Brother Rex, at sa ating aking po mga kaibigan na sila po ay nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, kung kayo po ay may mga pagbati, wag po kayong mahihiya na mag-comment sa atin pong Facebook Live sa radyo natin 101.7 at inyo pong i-like and follow nyo po ang kanila pong page para kayo po ay makasubaybay sa atin pong mga programa. At nais ko rin pong batiin ang atin pong mga kapatid at mga kaibigan na nariyan po sa Dukalan, dyan po sa Labangan. Good morning po sa Aguilar Clan. Good morning kay Mama Ophel. Sa kanila pong mga kapitbahay, good morning kay Ate Nini, kay Kuya Jet, at sa kanila pong pamilya, kay Nikay, kay Nicole. Ayan, good morning. Hindi ko na kayo maisa-isa at napakarami ninyo. Good morning po sa inyo dyan. Ganon din po dyan po sa Barrio Site. Good morning po kay Mamang at sa kanya pong Kalamaisi. Good morning po sa inyo dyan. At dyan po sa Semerara, magandang umaga po. At yan po ay naaabot ng atin pong programa. So tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong pag-aaral at atin pong babalikan ano po yung mga ginawa ni asawa ni Job. Although may nasabi siya, pero ang kanya pong ginawa ay hindi niya po iniwan si Job at siya po ay talagang sobrang bigat nung kanya pong pinagdaanan, kaya niya nasabi, maaaring kaya niya nasabi yung bagay na iyon na kanya pong sinabihan si Job na takwil o kamuhian ng ating Panginoon at mamatay na. So tayo po ay magpapatuloy dito po sa atin pong pag-aaral sa Job 42 verse 10 to 13. Atin pong mababasa doon na ibinalik ng Panginoon ang lahat kay Job, mas higit pa doon sa kaysa una. Ano po mga kapatid? At yun po ay nasaksihan din ng asawa ni Job.
She also saw restoration. So the Lord restored Job and blessed his latter days more than his beginning. Ito po yung magandang mga kapatid. Talagang pinagpala ng Panginoon si Job na pagtagumpayan niya na natili siyang tapat kasama ang kanya pong asawa. Hindi na mention doon mga kapatid sa scripture. Scripture never mentions another wife. Hindi na mention doon na nagkaroon siya ng panibagong asawa. The quiet implication is powerful. The woman who faltered also witnessed restoration. Nabagaman ng hina, yung babaeng iyon, asawa ni Job, ay nasaksihan niya pa rin yung restoration na ginawa ng ating Panginoon. The heart that broke also healed. Nasaktan man siya, nawalan man siya ng mahal sa buhay, nawalan ng mga anak, nawalan ng mga ari-arian. Pero ano pong nangyari? Siya po ay humilom yung kanya pong puso. The eyes that wept also saw hope. Yung luha, yung mata na lumuha mga kapatid, ay muling nakakita ng pag-asa. Napakatibay ng babaeng ito mga kapatid. And God did not discard her because she struggled. He restored the family together. Hindi siya itinakwil ng Panginoon. So, yung buhay ng asawa ni Job represents many believers. Marami sa atin katulad ng asawa ni Job. Those who trust God but grow weary. Titiwala tayo sa Diyos pero napapagod tayo. Yung nananalangin. Pero yung panalangin ay parang iyak na tayo ng iyak. And tayo po ay nagmamahal ng sobra but suffer silently. Nasaktan tayo. Maraming pinagdaanan natin. Nag-suffer tayo ng silent mode. Yung walang nakakaalam na sobrang nasasaktan na pala tayo, nahihirapan na pala tayo. So marami sa atin katulad ng babae yun, na asawa ni Job. Her story teaches us that God is not only the God of the strong. He is also the God of the wounded. Hindi lang ang Panginoon ay hindi lamang Panginoon ng mga malalakas, kundi siya rin ang Panginoon ng lahat ng mga nasugatan, mga nasaktan, mga naghihirap, katulad ng asawa ni Job. Her name may be absent from scripture. Wala man yung pangalan niya doon sa kasulatan mga kapatid, but she was never unseen by God. Hindi porket wala yung pangalan niya sa Biblia, hindi na siya nakita ng Panginoon. Wrong. Wala ang pangalan niya doon, pero nakita ng Panginoon o nakita siya ng Panginoon natin. Kinalinga siya ng Panginoon natin. Before judging Job's wife, ito po yung mga kapatid, ask yourself. Tanungin natin po mga sarili na kung yung mga masasabi ba natin ay magaganda kung tayo po ay tayo yung nasa kalagayan niya na nawalan ng anak, nawalan ng kahit ano sa atin pong mga buhay, ang asawa ay naghihirap. Masasabi rin ba, magiging maganda ba yung sasabihin natin sa Panginoon? Magiging maayos ba yung atin pong pag-iisip o yung atin pong mga masasabi sa ating kapwa? Tanungin po natin. Ilagay po natin yung atin pong sarili sa kalagayan niya. Siguro kung tayo yung nasa kalagayan niya, masasabi natin yun at masahol pa. Sobra pa sa mga masasakit na salita yung atin pong masasabi dahil sa sakit. Ngayon pa nga lang, nakaunti pa lang ang problema, Parang kakaunti pa lang yung hindi pa naman gaanong mabigat yung problema natin, nakakapagsabi na tayo ng masasakit sa Panginoon. Nasusumpa na natin ng Panginoon. Kino-question na natin ng Panginoon. Ako, personally, na-experience ko yan before na na-question ko ang Panginoon, which is, hindi yun maganda mga kapatid. So, doon pa lang, nasubok agad yung pananampalataya natin, nasubok agad kung gaano tayo katatag, kung gaano kalaki yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Diba po? So, tanungin natin ating mga sarili at subukan na ilagay ang sarili natin doon sa mga taong may mga pinagdadaanan. Hindi yung i-judge natin sila dahil may nasabi sila, mayroon silang mga nagawa na mga maliliit na bagay na po, na-judge na natin yung kanila pong pagkatao. So, sino yung mas masama doon? Sino yung mas nagmukhang masama? Tayo na nag-judge doon sa mga taong naghihirap. Na, basic lang yan. Ka-OA naman na yan. Diba? Simple-simpleng problema. Yes, simple pong problema. Pero iba-iba po kasi tayo Maaaring simple sa iyo,
maaaring magaan lang para sa'yo, pero sa ibang tao, sobrang bigat na pala na yun. Kaya wag natin pong i-judge yung mga taong may mga pinagdadaanan. Sa halip, ipag-pray po natin sila. Tulungan natin sila, at doon naman sa mga taong naghihirap, sa mga taong may mga pinagdadaanan sa buhay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Na po mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Pakiramdam natin minsan, nakalimutan na tayo ng Diyos, hindi po yung totoo. May mga plano ang Panginoon, bakit nararanasan natin yon? Someday, mapapangiti na lang kayo. Oo nga no. Talagang minsan, napag-usapan nga namin, minsan hindi mo talaga lubos na maunawaan yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Maguguluhan ka, bakit nangyari ito sa akin? Bakit kailangan pang mamatay o yung aking mahal sa buhay? Ano po? Kaya ako ay saludo sa mga nanay. Although ako ay lumaki ng walang nanay, ako po ay 2 years old pa lang, wala ng nanay, ay, 'di ba? Napakasakit po 'yon. Pero kung meron po akong kamuwang-muwang noon, siguro kung nakakaunawa na ako, yung meron na akong pakiramdam, although may pakiramdaman ako noon nung bata ako. Pero yung pang-unawa ay pang-adult, siguro sasama rin ang loob ko sa Panginoon. Siguro ay kung ano yung masasabi ko, ano yung mga, kasi nawalan ako ng nanay eh. Ano po mga kapatid? Buti na lang talaga, bata pa ako noon. Ano po? So, yun mga kapatid ko. Ano po ano man yung mga problema, ano man yung mga nawala sa atin, may dahilan ng Panginoon. Hindi man natin maunawaan yun kasi hindi natin maabot yung pagkaunawa ng ating Panginoon eh. Tao lang tayo. So, may mga bagay na hindi natin nauunawaan, pero pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, balang araw mapapangiti ka na lang. Totoo, Lord. Tunay, Panginoon, na nangyayari na sa akin ito. Maganda na yung buhay ko. Ano po, mapapangiti na lang kayo na, totoo, Panginoon, na pagtagumpayan ko yung bagay na iyon. Nakausad ako, nagtagumpay ako, at ito ako ngayon, masaya mga kapatid. O, di ba? Mapapangiti ka na lang, kaya yung mga problema na yan, sana ay makayanan natin at subukan natin na sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga sakit na ating nararamdaman, subukan nating ipagkatiwala sa lahat sa ating Panginoon. Huwag mangibabaw ang atin pong emosyon. Ano po? Pero ako ay believe talaga sa asawa po ni Job na siya po ay nanatili na ano man yung pinagdaanan nila, hindi niya iniwan ang kanya pong asawa. Kaya may mga asawa dyan ha. Huwag niyong iwan yung inyong pong mga asawa kung sila po ay may sakit, may mga pinagdadaanan. Yan po yung time na kailangan kayo ng inyong mga asawa. O mga kapatid, kaya huwag niyo po silang iwan, huwag niyo silang pabayaan, kahit away-awayin kayo, sabihin sa inyo, iwan mo na ako, wala akong kwenta. Mga ganon. Huwag niyong iwan yan kahit anong mangyari. Kasi asawa niyo yan. Nagsumpaan kayo sa harap ng Panginoon. Till death, kayo ay magsasama. Hanggang kamatayan, walang makakapaghiwalay sa inyo kundi ang kamatayan. So, wag niyo pong iwan yan, katulad nung ginawa ng asawa ni Job. Hindi niya iniwan. Ganon din po kayo ha, wag niyo iiwan. Naku po, pinili niyo yan, panindigan niyo yan. De, joke lang po. Kayo po ay manatiling magpalakasan sa isa't isa bilang mag-asawa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi kung paano ngang nirestore ng Panginoon yung buhay ni Job at ng kanyang asawa, ganun din yung gagawin ng Panginoong Diyos. Ang kailangan lang ay manampalataya talaga. Napakahalaga ng pananampalataya mga kapatid. Ano yung pananampalataya? Pagtitiwala sa Diyos. Ano po? So yun po ha, take note. Tandaan ninyo mga mag-asawa. Although wala akong asawa, wala akong power na magsalita ng ganito, pero naunawaan ko din yung mga may asawa or sabi natin may mga jowa yung ganyan. Kaya huwag niyo pabayaan ang inyong mga partner. Huwag niyong iwan sa hirap at ginhawa. Ano po, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay yung pananatili doon sa relasyon na kahit gaano man ka tindi na yung pinagdadaanan nyo, nag-aaway kayo palagi, may sakit o may kung ano man yan, hindi nyo iniwan ng isa't isa. Yun ang tunay na pagmamahal mga kapatid. Kaya kung tunay ninyong mahal yan, huwag nyong iwan yan, huwag nyong pabayaan hanggang sa kayo po ay makarecover, hanggang sa kayo po ay magtagumpay doon sa pinagdadaanan nyo. Naranin po mga kapatid, mga kaibigan. So sometimes what looks like a lack of faith is
is simply the cry of a soul that no longer has the strength to pray. Ano po, wag nating i-judge yung mga tao na sinasabi natin, ay, ang hina-hina naman, ang liit naman ng pananampalataya niya. So, sila po ay may pinagdadaanan. Kaya may mga pagkakataon na parang wala na silang strength na para lumaban pa. Wala na silang lakas para magpatuloy pa. So, kailangan natin i-encourage din o alalahanin yung mga tao na yun. Lalong higit yung atin pong mga mother, ay atin pong mga nanay. Alam niyo po ay matindi rin ang paghihirap niyan. Mga asawa ha, tanungin niyo po ang inyong mga asawa, okay pa ba sila? Kasi baka kayo ay trabaho ng trabaho, tapos pag-uwi ninyo, hindi nyo na kinakamusta ang inyong mga asawa. Aba, baka kayo maghanap ng iba. Joke, biro lang. So, yun po ha, alalahanin ninyo ang mga asawa ninyong babae dahil sila po ay karamihan, although nasa bahay, walang sweldo yan. Walang mga sweldo yan, pero nagtatrabaho, di ba? Kayo nagtatrabaho doon sa mga office, sa mga kung ano pa man yan, may sweldo. Pero ang asawa ninyo na naiiwan sa bahay, walang sweldo yan. Maliban kung bigyan mo ng pera. Ano po, may sweldo talaga yan. Kaya mga kapatid mahalin niyo po ninyo ang inyong mga asawa, ang inyong mga nanay, mga anak. Ayan, paalala sa mga anak, mahalin ninyo ang mga magulang ninyo. Mahalin ang mga nanay, mahalin ang mga tatay. Kung walang nanay, mahalin ang tatay kasi sila na rin po ang tumatayo bilang inyong nanay. Kaya kahit anong mangyari, ano man yung ugali nila, mahalin nyo pa rin yan. Ang sekreto ng mahaba ng buhay ay yung mahalin ang ating mga magulang. Ano po mga kapatid? Kaya mga kabataan, mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay, kayo po ay, tayo po ay magpalakasan. Ano po, tularan natin si asawa ni Job, na siya po ay naging matatag, hindi niya iniwan ang kanya pong asawa. Kaya yun po mga kapatid, sana ay sa mensaheng yun ay naunawaan natin yung sakit na nararamdaman ng asawa ni Job, at tunay na ang Panginoon ay hindi siya iniwan. Ganon din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan kailanman. Ang kailangan lamang po ay manampalataya tayo sa Kanya. So, yun po mga kapatid, ngayon pong umaga na ito, bago tayo magtapos ay nais ko munang batiin ang atin pong mga kaibigan, mga kapatid na sila po ay nakikinig pa rin sa atin pong programa, at nais ko pong batiin dyan po sa Naitan, sa Murta, good morning po dyan, at dyan po sa Paluan, ayan, magandang umaga sa atin pong mga tagapakinig dyan, at dyan po sa ayan, good morning, Ate Love, Women's Month, sakto topic mo, teacher, ganda ng topic mo. Ayan, thank you so much, praise the Lord. One thing I learned, kaya pala may partner ka para in times na manghina ang isa, yung isa dapat ang magpalakas sa nanghihina. O, napunta ni Ate Love, ano? Kaya pala magpartner, kasi kapag nanghina ang isa, meron pang isa, ano po, meron pang magpapalakas na isa. Yung isa dapat ang magpalakas sa nanghihina. O, di ba? Kaya sana all kay Kuya Jacob at kay Ate Loving. Sana all. Sila po ay may nagpapalakasan sa isa't isa. Kaya maganda pala talaga may partner, ano? Lugi na naman yung mga walang partner. Nako, di ba, TJ? Lugi na naman yung walang partner. Kasi kapag nanghina ka, sino magpalakas sa iyo? Eh, ang Panginoon. Pero kung may partner ka, mas maganda. Kapag nanghina ka, papalakasan ka ng partner mo, at the same time, papalakasin ka lalong higit ng ating Panginoon. Diba? Kaya mas maganda pa rin pala talaga may partner ka. So, malayo ang partner. Although malayo man, ay nagpapalakasan sa isa't isa. Diba, TJ? Kaya maganda pa rin ang kapartner mo. Ayun, good morning dyan po sa Sablayan, kay TJ Dupagan at sa kanya pong pamilya. At kay Harold, good morning kay Harold Martin at sa kanya pong family. So, dahil patapos na po ang ating oras, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin pong programa. Tayo po ay magtatapos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa isa pong paalala sa amin. Salamat sa inyo pong pagpapalakas, katulad po sa asawa ni Job, na siya po ay nanatiling malakas. Hindi niya iniwan ang kanya pong partner, at siya po ay nagtagumpay sa lahat ng kanya pong mga pinagdaanan. Ganon din po kami, Panginoon. Tulungan kami na mapagtagumpayan ang amin pong mga paghihirap, ang amin pong mga pinagdadaanan sa buhay. Tulungan kami na magkaroon ng pag-asa na
balang araw ay makakasama kami dyan sa langit na bayan at wala ng sakit, wala ng paghihirap kaming mararanasan sa piling ninyo. Panginoon, sa umaga pong ito ay patuloy po naming inilalapit ang amin pong mga kapatid, mga kaibigan na sila po ay nakikinig, patuloy silang pagpalain sa kanila pong mga ginagawa, sa kanila pong paghahanap buhay, sa mga nanay na sila po ay patuloy na nagsisilbi sa kanila pong mga asawa at kanila pong mga anak, patuloy silang palakasin at kalingain sapagkat alam namin, Panginoon, na kayo po ay siyang maggabay, ang siyang magpapalakas sa bawat isa sa amin. Panginoon, amin din pong inidalangin ang lahat ng mga nagte-travel, patuloy silang ingatan, patuloy silang ang inyo pong mga anghel ang kanila pong makasama sa kanila pong paglalakbay. Ganon din po sa mga may karamdaman, sila po ay may mga sakit sa kanilang mga katawan, pagalingin niyo po sila, ang inyo pong kamay ang siyang humipo sa bawat isa sa kanila, gamitin ng mga doktor ang mga gamot na kanila pong iniinom para manumbalik ang kanila pong kalakasan. At amin pong idadalangin, Panginoon, ang amin pong mga pamilya na hindi po namin kasama ngayon, pagpalain kaming sama-sama at patuloy kaming amin din pong idadalangin, Panginoon, ang istasyon na ito na nagiging daluyan ng inyo pong mabuting pabalita. Pagpalain po ang mga workers, pagpalain po ang mga nagtatrabaho dito, ganun din po ang kanila pong mga programa. Patuloy po kaming pagpalain, Panginoon, at patawarin kami, O Diyos, sa amin pong mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. Ayan, salamat po mga kapatid. Ayan. Again, good morning po kay Kuya Jacob. Bakit tinadamay mo ako dyan? Ayan, good morning kay Jacob. Ayan, I miss you. At kay TJ, good morning sa inyo. Ayan, nakinig lang, nainggit pa. Ayan, lugi talaga, ma'am. Ayan, good morning. Salamat sa inyo pong pagsubaybay. So, salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa programang ito. Ako pong muli si Sister Elsa at ngayon po umaga na ito sa ngalan po ng Adventist World Radio at ng himpilang ito sa atin pong station manager at sa atin pong technician. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ito po ang ating programa ng Tinig ng Pag-asa. Good morning po at mag-ingat po tayo. Siya'y darating,